10 patay at 17 naman ang sugatan dahil lang sa alak at galit. Ito ang Kalbayog Killing Spree, ang sinasabing worst spree killings sa Samar. Isipin mo, 2:00 ng madaling araw, isang residente sa Calbayog City sa Samar na nasa impluensya ng alkohol ang bigla na lang rumagasa at pinagsasaksak ang pinsan at ibang residente ng Calbayog gamit ang isang bolo. Walang motibo maliban sa alak at matinding galit. Ito ang isa sa pinakamalupit na single person rampage sa kasaysayan ng Pilipinas. Si Danilo Guades ay isang residente ng Gadgaran, Calbayog City. Kilala siya bilang tahimik na tao pero madalas umiinom at may history ng violence. Noong June 2, 2007, bandang 2:00 ng madaling araw, siya ay lasing na lasing. Bigla siyang nagalit ng walang malinaw na dahilan. Kinuha niya ang kanyang bolo na may habang 22 inches at nagpunta sa kalsada ng barangay. Unang biktima niya ay bahay ng kanyang pinsan na si Emily Guades Ponce. Matapos nito, tinarget naman niya ang mga Hadulco, Contreras, Lesis, Ramada, Caber at Manlapid. Sinaksak niya ng paulit-ulit ang sino mang makita niya. Mapalalaki, babae, bata o matanda. Wala siyang pinili. Ang ilan ay pinatay sa kanilang mga bahay. May mga biktima na nasugatan ng malubha sa ulo, leeg at katawan. Sa loob ng mahigit 30 minuto, 10 katao agad ang namatay, 7 bata at 3 matanda. Ang pinakabata ay 1 taong sanggol habang ang isang babae naman ay 8 buwan na buntis pa. Noong dumating ang mga pulis, nakita nila si Guades na duguan at hawak pa rin ang bolo. Siya ay agad na inaresto. Sa interrogation, tinanggi ni Guades ang pagpatay pero kalaunan inamin niya na ginawa niya ang massacre upang palakasin di umano ang kanyang agimat. Isang senyalis na wala siya sa maayos na pag-iisip at katinuan. Walang political o personal vendetta, puro galit at impluensya ng alak ang motibo. Ang buong Calbayog City ay nabalot ng takot at galit. Ang mga biktima ay ordinaryong mga residente. Ang kaso ay mabilis na nasolve dahil sa confession at eyewitness accounts. Ang hatol, si Guades ay na-charge ng 10 counts of murder at 17 counts of frustrated murder. Nag-confess siya at may overwhelming evidence. Nahatulan siya ng korte ng guilty sa 10 counts of murder at sentensyado ng reklusyon perpetua para sa bawat biktima. Si Guades ay nanatiling nakakulong hanggang sa kasalukuyan base sa huling ulat. Ang Kalbayog Killing Spree ay hindi lamang kwento ng isang mamamatay tao. Ito ay isang paalala na ang silent killer na kung tawagin ay mental illness, kapag hindi naagapan at napabayaan ng lipunan ay maaaring sumabog sa pinakamarahas na paraan. Sa gabing iyon sa Gadgaran, hindi lang bolo ang pumatay sa kanila, kundi ang kawalan ng pansin sa kalusugan ng isip. Ang tanong, ilan pa bang Danny Guades ang naglalakad sa ating paligid na hindi natin namamalayan? Huwag magbulag-bulagan, magmasid, makinig, bago pa muling gamitin ang bolo sa kadiliman.